Hello! Welcome back folks. Nandito na tayo sa ating part 3 sa ating smoker at mga bigsay. As you see, ito yung tinatawag kong parang kiln, no? Sa Pilipinas may ganyan yung mga parang pampipingka. Kaso ito binigay ng aking isang matandang friend na matay na. Ano siya, yung pundido, bakal, solid. Namatay na yon. Sabi niya sa kanyang great grandfather para yan. Kaya nung tinignan ko yung date, may date dyan makikita niyo mamaya na noong 1893 yata o 1892 pa, may ng isang century yan. Ngayon ayan yan yung lalagyan ko ng mga dahon at saka mga dahon ng laurel, pure dahon ng laurel yan, tsaka yung mga pinagpatulan na kahoy ng laurel, yan yung mga kusot nasa ilalim. Bago ako magluluto sa isang episode natin, pakikita ko. Tapos yan sa ilalim, pwede maglagay ng uling dyan. Ako nilalagay ko yung mga kahoy na pinagpatulan ng laurel tsaka mga dahon, makasanda kasi yung amoy niyan. Kaya nga iba ang lasa nila, dumidikit yung lasa ng laurel at magandang pampadilaw. Kaya yung nakita nyo dun sa poster dyan sa taas, yan pagkikita ko yan, dilaw na dilaw, diba? Kasi just because of that laurel. I never use any kind of food except laurel tree and laurel leaves. Kaya madilaw sila, walang food coloring, walang artificial. Kasi yung laurel ay magandang gamot yan. Actually dito, pantaboy ng mga maraming insekto, pampatulog, pampagood vibes, marami. Yan ang golden tree na tinatawag. Maraming na tutulong sa tao, pampakulay sa mga muebles, no? Yan yung kiln ko, yan yung kung saan ako yan sa ilalim, may pansahod ako, yung mga nahulog yung abo. So improvise na mga kasirola. Ayan yung drum ko, tinanggal ko na yung taas, tapos binuksan ko dyan sa ilalim, meron siyang square dyan ko, bubuksan ko yan. Dyan ko pinapasok yung laurel dahon na nakatakip. Yung takip na yun galing din dyan. Tapos pakikita ko yung butas. As you see, sa side niya naglagay ako ng mga tornilyong mahaba, no? 4 dyan, parang cross, no? Isa dyan sa left side, yan pakikita ko, yan mahaba yan, nasa loob yan. Tapos meron dyan sa harap dyan, yan, ito pakikita niyan, pangalawa, no? Tapos dito sa right side, dapat lahat yan, at dun sa likuran, yan yung tornilyo, mahaba siguro nasa 5 inches yan yun. Para ang purpose noon, pakikita ko siya sa loob, dyan ipapasok ang mga ginawa natin bigsay. Ayan yung 4 na yun. Pero yung bigsay nakasukat dyan, kaya hindi masikip, hindi maluwag, para dadaan dyan ang usok. So ganun siya ka-perfect yung bigsay natin na sinasabi ko kaninang ginawa kong gumamit akong protractor. Tapos pinatong ko lang, hindi pa tayo magluluto. May lalagay pa akong pansahod mamaya dyan. Ayan bubuksan natin. Yan. Butas sa loob yan. So dyan ako nagsisiga doon. Yan, doon ako nagsisiga sa ilalim. Tapos ipapasok ko yung lalagyan natin ng wait. Ito, ilalagyan natin ng mga dahon ng laurel. Yan, yung pampausok, nakatakip yun. So yan, lalagay natin. Tapos bubuksan natin yun sa ilalim. Dyan siya nakapatong. Para bang niluluto ko yung laurel. So dahil mainit, may apoy, pumapasok dyan lahat ng init. Yung nakatakip na yun, hindi masusunog kasi nakatakip. So magpaproduce ng smoke. Tapos nakatakip ang drum, yan ang pantakip ko. Improvise din yan, may control sa taas. So lahat improvise ginawa ko. So ang purpose ko ay ituro kayo. Yan ang sa likod niya, ang gandang pagkagawa. Pinulot ko lang yung mga kahoy na yan dyan sa harap, tsaka yung mga parchinang ring na yan. So magturo kayo, katulad ko, share what you have, what knowledge that God gave you stored for you, because that is the good news. The good news is share yung mga magagandang bagay na naayon sa Diyos, diba? Katulad yung sineshare ko, ayan yung mga nagawa natin, ipapasok natin sa loob yan. Perfect na pagkapasok, hindi maluwag, hindi masikip dahil nakasukat. Yung sinasabi ko kanina, susukatin natin. Di ba gumamit akong protractor yan, tingnan nyo, ilalagay ko kahit nahirapan akong umawak dito sa
Saan hindi ko nagawang, yan yun. Yung camera natin, hindi ko nagawang director sa camera. Yan o, yan na naman, lalagay ko. Di ba nakikita nyo, hindi siya masikip. Tama lang yan. Yan o, sinahod yung una sa ilalim, yung may tornilyo na mahaba na 5 inches. May lalagay natin lahat yan sa isang lutuan na yan, sa isang drum na yan. Makakaproduce tayong malalaking bangus, no? Na nasa bilang siguro na mga kulang-kulang mga 60 pieces or 75. Yan. Yung mga galunggong, ay marami yan eh. Isang bilao yan eh, marami yan. Kasi yung drum pa naman dito, hindi katulad sa Pilipinas. Malaki yung drum na yan. Malaki. Binigay lang sa akin yan. Binigay sa akin ng friend ko dito rin sa tapat. Binigay sa akin. Gusto ko raw pansahod ng tubig. Ayan, ginamit ko. Ayan yun, di ba? Bali, they are 6 pieces. So yun yung nasa taas. At the end of that piksay na nasa taas, tatakpan natin ngayon, tatakipan natin yung sa aking ginawa. Yan yun, lalagay natin din yan. As you see sa taas noon, merong magkaan lang yan, made of palochina yan. Yan o, may smoke control yan, ginawa ko rin. Pag ayaw mo ng maraming usok, buksan mo yon. Pag gusto mo, i-sealed mo, wag mong buksan habang nagluluto ka. More or less sa isang lutuan na yung gusto mong masarap ang tinapa, i-smoke mo yan ng 4 hours. 4 hours ko binabantayan. Hindi naman ako tumatabi. Nasa tapat ko lang yan. Pero hindi dyan ako nagluluto. Pakikita ko yung place ko kung paano ko luluto. At yung drum na yan, may sasahod dyan. Hindi lang ganyan. Ayan yung butas. So, kitang-kita mo. Pag gusto mo ng maraming usok, sara mo. No? Pag ayaw mong lumabas, gusto mo lumabas, buksan mo yan. Tapos ayan, tignan nyo, solid yan, walang lumalabas na uso. Yung drum natin, matibay talaga yan. Dahil makapal yan, mainit. So yung mga yung mga tinapa mo, talagang maluluto, mahihaw talaga, hinihaw sa usok. At magdidilaw na dilaw dahil sa usok. Sa usok mismo ng laurel, magdidilaw yan. Katulad ng pinapakita ko yan sa taas, papakita ko ulit. Dilaw ho ba? Yan, gold na gold. Okay, see you next episode. It will be episode number 4. See you, folks.